Okay, praise God. Aton pakpakan ang buhay nga Dios. Hallelujah. Once again, salamat sa buhay nga Dios na nakasimba na punta sa sining adlaw sa pinakanindot nga oportunidad labi na sa mga extension sa kabuhi nga gihatag kanato sa buhi nga Dios. Welcome ta kaayo sa ngalan ni Kristo Jesus kag labaw sa tanan aton gipasalamatan ng Ginoo sa protection kag preservation sa kabuhi ni Bradyo Marie nga nakaabot na pod siya upod sa kang Sister Remy. Palakpakan nato ng Ginoo. And this time magabarog ta tanan kadayon. Pangamuyo ta sa Ginoo nga ang Dios naton magahatag kaalam sa pagtuon naton sa pulong niya. Tungod tandaan naton ang langit nun nga mga butang magapabilin kag ang mga butang temporaryo lamang diri lang kutob sa yuta. Magaampo tatanan diha sa Ginoo. O Dios nga labing amahanan, once again ania nasad ang imo mga kaanakan nagapaubos sa amon tagsa ka kaugalingon tungod kay wala kami sang igo o Dios nga kahibalo kag kaalam. Ikaw ang source kag tag-iya sa tanan. Gani ang amon pagpangamuyo, paghangyo o Ginoo nga gabay pa nga imo naman ihatag sa amon ang espiritu sa panabot kag kaalam. Imo hamili nga dugo magatabon sa amon nga walay langgam nga makatuka sa mga pulong, sa mga binhi nga amon dawaton kag isab-og sa amon kasing-kasing. Ikaw magakudal niini kag labaw sa tanan magatisok kini sa amon kasing-kasing. Inubanan sa pagpakiluoy kag pagpangamuyo Ginoo nga gabay pa ikaw ang Dios ang magapalambo sa among Kristohanon nga pagkabuhi. Dalaygon ikaw sa ngalan ni Kristo Jesus kitang tanan magaingon. Amen kag amen. Magalingkod ta ang once again aton padayonon ang aton pagtuon nahanungod sa Galacia sa kapitulo 5 sa bersikulo 22 hangtod sa 23. Right now, ang aton topic, ang Dios nun nga paghigugma. Mao kini ang klase sa gugma nga gusto sa Dios nga ma-develop kag mangin routine naton sa kabuhi naton. Yes, of course, kita nga mga tao idalom ta sa duha ka klase sa gugma according sa aton pagtuon. First is a natural human love, which is ang tawhanon nga paghigugma, and then the second things it is considered as divine love or agape love. Kag mao kini ang aton hisgutan karon ang Dios nun nga paghigugma, which is agape love. Mao kini ang klase sa gugma nga gusto sa Dios ikabuhi naton. Yes, of course, ang word nga exercise is imo makita sa aton nga meaning is to get hurt and pain. Meaning masakitan ka kung ikaw mahigugma. But yes, of course, malipay ang Dios at least na exercise naton. We do believe nga kita nga mga tao we are full of weaknesses. Amen. And then the second things, according sa gitun-an naton, we are living in the sphere of limitations. Pero ang tabang sa Dios padayon maga-intervenir sa kabuhi naton. Amo na nga si Apostol Pablo nangamuyo siya sa Philippians sa chapter 1 in verse 9 to 10. This is what the prayer of Apostle Paul to the Philippian church. Siling pa niya, maoy akong pag-ampo nga magtubo unta ang inyong gugma. Amen. And this is what the highest reasons why Apostle Paul prayed this kind of prayer. Kag ang una nga prayer request nga iya dire nga gihimo, nag-una dayon ang parte sa gugma. Makita naton diri ang divine love, ang agape love, amo ang gipray ni Paul nga ma-develop sa kabuhi sa mga Kristohanon dito sa taga Pilipos. Kag ang aton pod pangamuyo gabay pa
nga madibilo pod ang gugma sang Dios diri sa kabuhi naton, kag ang Dios nun nga pagigugma amo ni ang exercise naton. Although we are living in the sphere of limitations, but we believe nga may Dios nga ari sa aton kasing-kasing. Amen ba? Kadayon, according sa notes naton, love has its three duties of life. Because love demands of it. Kag ini nga mga butang, dili naton kini madinay. Because it is really in the scriptures, mabasa naton sa Biblia, kag ini tanan gitag usa-usa ni Kristo Jesus, kag mao kini ang aton gihisgutan sa diagram naton atong una nga Sundays. Because love demands the three duties of life. And yes, of course, let us remember, brothers and sisters, these duties of love, it is not an optional nga mupili ka lang. Amen? But these duties of love, it is a commandment from the Lord. Amen ba? Hindi pwede nga may isilig ka lang diri. Kung papilion ta ka mo, posible nga ang imo pilion. Ako na panitan, tulo lang ang lalaki. Ang pastor, ang gitarist nila, kag usa sa mga membro naton nga gikan diri. Puros kitanan Amazona. Puros kitanan Amazona. Kadayon nangutana ko, asa di ay ang inyong mga paris? Ang tubag nila atua sa umapasto kay nangabuhi. Nga nangabuhi sila para diin ang ilang nga gitawag kita para sa ila pamilya. Tungod kay gimahal nila ang ilang pamilya kay sa pagmahal niya sa Diyos. Amo na ang mga butang nga hindi na ma-order sa kabuhi nato. Kuha ninyo? Kinahanglan may proper na arrangement kag order sa kabuhi nato. Hindi Amen. Daghan ang mga nakita ko, mga cases sa kabuhi naton na usahay aton malinay ang Diyos for the sake aton family. Yes, of course, hindi na sala. Pero wala nimo nabutang sa proper nga arrangement ang kabuhi nimo. Amen ba? Hindi pwedeng ang Diyos ibutang nimo sa ikadua, hindi pwedeng ang Diyos ibutang nimo sa katapusan, because the Lord says ang una kag importante siya. Amo na ako nagtuo, ining gitawag three duties of love. First, yes, of course, makita naton dire ang Matthew chapter 22, 37 to 38, because this is talking about to love the Lord your God. Amen? Kaya ang tulo ka duties, first, you must love the Lord your God. Second, you must love thy neighbor. Ang neighbor nga gihisgutan dire, ari dire ang eros love, ari dire ang phileo love, ari dire ang storge. Amen? So, ang neighbors, it is considered sa mga family circles nimo, sa friends nimo, sa labaw sa tanan, sa mga tao nga nangin close nimo. Yet that is what we call as, the Bible says, considered, nag-state dire sa aton pagtuon as storge, phileo, and then imo makita ang eros. And then the third kind, or the third duties of love, it is talking about to love your enemies. Amen? Amo na nga balikon naton, malisod kini, budlay kini, because we are living in the sphere of limitations. Kita mismo may mga limitasyon ta sa kabuhi. But by the grace of our Lord Jesus Christ, amen? Ako nagtuo, initanan, mahimo na to ni, you must love the Lord with all your hearts, amen, with all your souls, and with all your mind. Because the Bible says, ang Biblia nagahambal, ini nga gugma, ihatag ni ngadto sa Diyos. Amen ba?
Silang padayon niya sa 38. Kini ang labing dako ug labing importanteng sugo. Even in the Old Testament, sa Deuteronomy, in chapter 10, sa verse 12, kung lang taon na ton, ang gistate sa pulong sa Dios. O karon katawhan sa Israel, ingon pa sa Ginoo, ang gipangayo lamang kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios, mao nga kahadlukan ninyo siya o tumano ninyo ang iyang kabubuton. Ang sumpay dayon, higugmaa og alagara siya sa tibuok ninyong kasing-kasing og kalag. Since from the Old Testament going to the New Testament, makita naton dire ang gisulti sa Dios nahanungod sa pagigugma sa iya. And one of the highest evidence sa tao nga nahigugma sa Dios, ang Biblia nagambal, mualagad siya. Amen. One of the highest evidence sa tao nga nahigugma sa Dios, gialagaran niya ang Dios, gisimba niya ang Dios sa iyang kinabuhi. It is because kahibalo siya nga ang Dios na iyang gisimba amo ang tag-iya sa tanang butang. Amen. So sa sining nga passage, kung lang taon na ton ang Deuteronomy in chapter 10 sa verse 12, diri naton malantaw according pa sa notes naton. Kung lang taon na ton. Because siling padiri karon ang gipangayo lamang sa Ginoo inyong Dios. Amen. Kita matag adlaw, buntag ug hapon, inuras kanunay ta may gipangayo sa Dios. Walay hunong ang aton pagpangayo sa iya. Kuha ninyo, halos matag adlaw ang aton notebook na puno sa prayer request. Matag prayer meeting kag fasting and prayer ang aton nga gitawag request, puros ni tanan pagpangayo didto sa Ginoo. Ang aton focus ari lang sa aton kaugalingon, pero wala naton gibusi si pag-ayo ang pulong sa Dios nga ang Ginoo may gipangayo man sa aton. Amen ba? Which is in return, ang Dios naton may gipangayo pud siya sa aton. Amo nang ang statement diri og karon, meaning kung lang taon naton ang iya sa Ginoo nga gitawag nga adlaw, it is always today and present. Amo na nga sa sining nga passage, today is the day of decisions. In this presence of God give us the privilege of making decisions that may alter some of the consequences for the future. Meaning, ang imo kaugmaon, ang imo destiny, ang mahitabo sa imo sa katapusan, nagadepende kung unsay desisyon nimo karon. Amo na nga kita nga mga tao, ang mga tao nga mga maalamon, ingna imo katapat, ang mga tao nga mga maalamon, wala ni siya nagalantaw sa karon. Amo ning mga maalamon, wala siya galantaw kag naga-focus sa karon. Ang mga maalamon nga mga tao, nagalantaw ni siya sa katapusan sa mga butang nga mahitabo sa iya kabuhi. Ako nagtuo, kung mamalandong lang ang tao, iya lang fokusan ang katapusan, iya i-illustrate ang langit kag impierno, i-illustrate niya ang kamatayo niya, hindi niya mabatas nga hindi niya simbahon ang Diyos. Pero kung ang imo lang focus ang karon, ang imo kalagsik sa lawas, ang imo lang lantawon, ang imo nga gitawag kahimtang, posible nga mangin kumpiyansa ka sa kabuhi, kag dayon wala ka kahibalo sa daklit kag sa kalit, mahitabo kanimo ang Biblia naghambal, ini nga consequences dawato nimo kini. Amen ba? Amo na nga mintras ang kabuhi naton ara pa sa oportunidad, let us grab the opportunity. Pakpakan na to ng Ginoo. Yes, of course,
according pa sa sining aton pagtuon. Kung lang taon na ton. First, our love for Christ must be genuine and wholehearted. Amen. Ako nagatuo, kung moingon gani ka relationship, ang tanan nga klase sa relasyon sa mag-amiguhay, mag-amigahay, relasyon sa imong silingan, relasyon sa imong utod sa simbahan, lingi asya, kaglabaw sa tanan, ang relasyon sa mag-asawa. Basta magisgot gani ka relasyon, hindi na mahitabo nga way testing sa relationship. Nakuha ninyo. All relationship must pass the test. Amo na nga ang Biblia nagambal, may test of time. Interviewhan ninyo ang mag-asawa sa kadugayon nila nga pagpuyo 10 years, more than 10 years. May mga test of relationship sa ilang kabuhi. May mga panahon usahay sa kabuhi sa usa ka lalaki kag sa kabuhi sa usa ka babae. May mga panahon nga ang bana daw hindi na siya ganahan sa iya asawa. Sang una, dili siya katulog kundi niya makita. Pero sa nagkadugay na, kung makita na niya, dali na lang siya matuog. Ingat. Sang uyabay pa, galambot tag alauna, tawganay sa silpon. Gagasto pila kalud, pero sa pagminyuay na, daw di na gani mag-istoryahay. Ngayon. Because ang tanan nga relationship, muagi ni sa test of time. Muagi ni sa testing, hindi na malikayan. Nga muagi ni sa testing, aron pagpakita kung ang imo ba pagigugma sa iya, it is what genuine. Testingan yun ni tanan. Because relationship, it involves closeness and distance. Amen? Relationship, it involves closeness and distance. May mga panahon sa mag-asawa nga daw ka-close ninyo. Amen? Bisan kadako sang space, magsinabakay yun. Bisan kaligwa kaayo, pero magsinabakay. Kasweet ninyo nga duwa. Ginahingot niya ang iya asawa. Iya ginapakatulog ang iyang bana sa paa. Nga na. Ginahilot-hilot niya ang abaga sa bana. Nga na. Diba? Pero tandaan ninyo, ang relationship sometimes it makes us distance. Because relationship involves closeness and distance. Hindi tanan panahon kasweet ninyo. May mga panahon pod nga daw gihimo nimo siya nga public enemy number 1. May mga asawa sahay nga daw halos di nalutuan ang bana. Muingon ang bana, paghukad na dahi, mugsagit lang dayon ang asawa. Pagkaon diya, may balikas pa, animal nga dako. Because that is the relationship. Nga, ang relationship manggod, muagi ni mga pagsulay, hindi malikayan nga, why mga temptations ang relationship? Testing and temptation sa kabuhi. Amo na nga kita nga Kristohanon, palaparo naton ang aton pangunahuna.
This is a part of testing. Bisan ang aton relasyon sa Dios mas labaw na nga ginatilawan sa Ginoo. Amen. Parehas ni sa gistit sa 1 Peter, sama sa bulawan, mausad ang inyong pagtuo, ginatilawan sa kalayo, aron kini magpabilin nga tinuod. Amo ni ang aton pod pagigugma sa Ginoo. Ginatis ang aton relationship, agod nga ma-prove sa Ginoo kung bala tinud-anay gyud ang imo pagigugma sa Ginoo. Amen. May blessing man kag wala, ara ka man sa maayong nga lawas, kag hindi maayong nga kahimtang sa panlawas, sa gihapon, makita ka sa simbahan kay nga ang imo pagigugma sa Dios, it is very genuine. Testingan gid ni sa Ginoo. Amo na nga usahay, may mga mag-asawa nga kon mag-away, ila iunakit ang Diyos sa ilang away. Amen? Moingon dahil ng asawa, di na ko manimba, ikaw lang dito. Oh. Iunakit. Uy, labot ang Diyos inyong away. Away nas mga balaan. Amen. Amo bitaw na kahibulungan kaayo. Sang Sabado pa lang sang gabi, naghinungitanay ka mo. Diba? Sabado sang gabi. Gitimplahan ka pa sa gatas. Sa natulog na, gikugos-kugos pa ni mo asawa. Oy, pagka Domingo, ni away malang kalit. Pag-away, kalit, ingon dahil, ikaw lang to pag manimba. Diyan ako. Kamu lang dito. Yeah. Amo na dayon ang imo. Kaya na. Abi mo lang, that is part na sa testing na ton. Kung ano man ang sirkumstansya, ano man ang problema, at least imo makita, nakaintindi ka, this is part of testing, agud nga makita sa Dios nga genuine ang imo pagigugma sa iya. Amen? Bisan may konflikt ka mo nga mag-asawa, ang importante ari ka mo sa simbahan, magkamustahanay ka mo, maglikayay ka mo, hingan. Pero mag-asawa sila, naglikayay sila, hingan. Magsnabay pa siya. So ako this is part sa testing sa life nato. Kay ang tanan nga relasyon, testingan yun na. Ang relasyon naton sa aton silingan, testingan po ni. Amen. Di ginamahitabo nga hindi ka pagtestingan. Nga, agod nga, may ara grudges nga magpatunga. Di kung may grudges na nga magpatunga, sino mang alakansi? Ikaw nga Kristohanon, kung siya nga dili. Ikaw nga Kristohanon. Kay mas ikaw ang nakahibalo sa kamaturan. Amo na nga kutob sa mahimo, pailuban, pailapo sa dunggan. Kaya nga, all relationship, may testing yun na nga malambot. Amo na nga siling pa diri sa Bible, our love for Christ must be genuine and wholehearted. It must never be characterized by the imitations of a word point of view. Amen? Hindi naton pag-i-imitate ang iya sa kalibutanon nga sukdanan sa pagigugma. Hindi naton ni paghimuon because ang Biblia naghambal ang Diyos nun nga paghigugma amo ang i-exercise naton. Amen? Amo na nga ako nagto, yes, kita tanan may mga upbringing ta about sa sini nga mga butang, alin sa marriage, imo makita, in terms sa gitawag sa brotherhood, sa aton mga silingan, may mga upbringing ta, kaglabaw sa tanan, nakita naton sa aton mga ginikanan. But right now, divine love, amo ni ang magkontrol sa kabuhi naton. Amen ba? Ang divine love, amo ni ang ma-exercise naton ang hambal sa Diyos. So siling padre,
never be characterized by the imitations of a word point of view. It can never be superficial, which is pretender, not serious. Kaya may mga tao nga, hindi siya seryoso sa pag-alagad sa Ginoo. Hindi siya seryoso. Pero serious lang naong. Lingayan niyo ito pa, di ba? Grabe ka seryosong naong. Ang naong lang ang serious. Pero hindi siya seryoso sa pag-alagad. Mga kaigsunan, kahibalo ang Dios kung dili ka seryoso sa imong pag-alagad. Kahibalo ang Ginoo. Amo bito nang asulti na kon, ining katapusan nga kapanahonan, kinsa pa may gunita naton. Kinsa pa may saligan naton. Oh, sa gitawag sa income, wala. Way ka may gisaligan. Nya, di ka pa mugunit sa Dios, di ka pa mo seryoso sa pag-alagad. Ang imo pag-alagad, sagul-sagulan pa nimog binuang. You must be serious. Ang Ginoo kahibalo sini. Ako nagato, ang pag-alagad naton sa Dios, you will gain something. Nga, kahibalo ang Ginoo. Para sa akon, aritas pag-alagad, alitas be serious pag-alagad. Way pagkubot, ipasabot nga sa aton pa nag-istoryahay, kung walay katawanay, mo seryoso ka na lang yun. Nga na. Emo na badlungon ng uwan, serious. Dili na mo, pasabot na kon. Kung dili ang imong pag-alagad, you must be serious. Tinuda na. Nga na, pag tinudanay sa pag-alagad, whatever, ano man na maglambot, you must be serious. Kaya nga, amo nagipangita sa aton sa Ginoo. Amen ba? Amo na nga siling pa sa pulong sa Dios. Kulang taon naton sa nos naton, genuine love can never be measured by feelings. Amen? Feelings fluctuate greatly and change. Ang gituna naton, ang natural human love, it is easily to change. Dali lang ni makambyo. Amen? Ang natural human love, it is easily to change. Amen? Walang tao lang sa una, itong anak ni Rina, may mahigugmaan gani siya nga babae, may makasaway lang sa iya, manglasay dayon siya. Itong uyab niya diri nga, do murag macho-macho, silingkunan, o manang imo uyab siya, murag lalaki, dagko pa man nagbraso sa imo. O pagkasunod adlaw, yan na dang gibihaan. Inga na, nakauyab po siya nga dagkog dunggan, kung grabing dunggan si mo uyab, do rabbit. Iya po gibihaan. May nauyab po siya nga, akong gimuno, grabe ng imo uyab so. Do kawatan, dagko baktak. Iya po gibihaan. So yung makita, that is a natural failing. That is a natural human love. It is easily to fluctuate and change. Amen? Amo ning sa kabuhi na ton. Nga na, ako nagto, like sa kang Dimas, siling panipula. Amo na lang ning basahon na ton. Gibiyaan ako ni Dimas. Nasyak ang tanan sa sining nga sulat as I read this passage. Ang sulat ni Paul nakapakugang sa mga igsoon sa Colossians, nakapakugang sa mga igsoon sa Ephesians, nga well-known nga tao ni. Gitawag ni siya co-workers ni Kristo Jesus. It is what co-laborers ni Kristo Jesus. Kag ini nga tao, they are what always happily to greet brothers and sisters. May mga sulat ni siya, they must greet you. Amen? So, ang halos pila ka mga simbahan, nakakibalo sa kang Dimas, nga ini nga tao, grabe ka mainiton sa pag-welcome sa mga Kristohanon, ang iya bitaw nature sa pagkamalipayon nga Kristohanon, inga na ang iya pagpangabudlay sa ministry, ang iya paghago upot sa kang Pablo, mga pag-antos nga iya mismo na agiyan sa kabuhi, pero sa daklit lang, amo dayon ni ang letter ni Paul, sa napriso na siya. Gibiyaan ako ni Dimas. Ano ang reason nga gibiyaan niya si Paul? Basahon ko nun naton tanan.
Start. Lantawa lang. Ang tao di ay nga wala na nahigugma sa Dios. Because baliko na kon, love and hate will go hand together. Ingon pa ni Kristo Jesus, you cannot serve two master. Hindi ni mo pwede mausa ang duwa ka agalon. And this time, si Demas dire-reveal nga hindi genuine ang iya pagigugma sa Dios. Ang iya nga gitawag pagserbisyo sa church, sa ministry, imo makita nangin pretender siya. Kaya nga man, ang genuine nga pagigugma, bisan nano pa nga tentasyon or something, ang pagpaila sa iya sa mga butang sa sini nga kalibutan, dili matwist ang iyang pagigugma kay kahibalo siya sa Dios nga iyang gialagaran. Para sa iya, hindi mabarter ang Dios sa iya kabuhi. Amen. Hindi mabarter. Ano man ang offer para sa iya, hindi niya ibarter ang Diyos. Amen. Daghan ang mga, yes, sometimes we call it opportunity sa mga nag-offer sa aton. Kuha ninyo, labi na sa mga batanon. We call that as opportunity. Pero waay ni mo gilantaw, ano ang maapektuhan diri? Kag sino ang maapektuhan diri? Kuha ninyo? Amo ni ang importante sa aton. Kahibaluta nga ang panulay, paano kaniya palayuon sa Diyos. Yes, of course, si Demas, ara sa tinuod sa ministry, sa work, upod kay Pablo, pero ang heart niya, it is what divided. Amen ba? It is what divided. Ang kapika sa iyang kasing-kasing ari sa Diyos, ang kapika sa iyang kasing-kasing ara pa sa paghigugma sa kalibutan. God knows our hearts. Kahibalo siya. Amo gani na nga ang Matthew 22:37 nagaingon, higugmaa ang Dios sa tibuok nimo nga kasing-kasing. Not a half-hearted. Kay si Demas natunga, na-divide ang iyang kasing-kasing. Someday, napildig yun ang iya pagigugma sa Diyos. Nga, like sa the parables of the sowers, it's so very familiar para sa aton. Ang una nga binhi, nagtupa sa agianan, nag-abot ang mga langgam, kagipanuka kini ang liso o ang binhi wala nakapanurok tungod kay gituka kini sang langgam. Ang ikaduha nga binhi nga gisabod, sabod dito pero may bato nga gitawag nga gihisgutan. Miturok kini sa makadiyot pero pag sidlak sa adlaw nalaya kini tungod kay wala nakagamot pag-ayo. Ang ikatatlo nga binhi naman nagtupa sa sampinit o sa tunukon nga yuta, ang Biblia nagambal, nakapanurok kini. Milambo, kag nakapamunga. Pero ang Biblia nagambal, ang bunga niya, wala na lambot sa maturity. Way na lambot sa pagkahinog. Kaya nga, siling pa sa Biblia, piyasot ang iyang bunga. Meaning, way na puslan. Nga, ang reason, tungod sa paghigugma niya sa kalibutanon nga kalihukan. Amo na nga mga kaigsuunan, let us be careful sa aton kasing-kasing. Ang Ginoo nakahibalo siya. Ini nga topic, this is considered not nga kita maka-learn because ang importante sa aton maka-learn ta ang knowledge naton. But you know, brothers and sisters, sometimes ang mga mensahe nga aton madunggan, it is what mga propesiya ni sa kabuhi naton. Nga kahibalo ang Dios
sa matag usa sa aton. Nga amo ni nga mensahe, it is because siguro may nakita ang Dios sa sulod sa aton kasing-kasing. Within this heart, it is a divided heart. Kag amo ning natabo sa kang Dimas. It is sad to say nga nagsiling si Pablo, kay gibiyaan ako ni Dimas. Ang reason dayon nagambal tungod kay gihigugma pa niya ang kalibutan. Ang aton gitun-an, ang Biblia nagambal, we are separated from the world. Gitawag ka, gisilik ka, pagawas sa kalibutan. Pero si Dimas nagbalik pa dito sa kalibutan. Parehas bitaw sa asawa ni Lot. Ang grasya sa Dios ara, gipagwa sila with the provisions of the grace of God. Amen. Pero naghambal ang Dios sa ila. Samtang nga nagalakaw kamo, nagadagan kamo palayo, usa lang ang akon isulti, ayaw kamo paglingi. That is simple nga gitawag, masiling naton sugo. Simple lang kaayo, ayaw kamo paglingi bisan unsa pa ang mahitabo. Amen? So meaning, it is what a reminder sa kabuhi naton nga mga Kristohanon, nga kita nga nag-alagad sa Dios, padayon, ayaw paglingi. Amen? Ang Biblia nagambal, sa nagsigi na buto ang Sodoma kag Gomora, milingi ang asawa ni Lot. Kuha ninyo. Kaya kung naghambal lang ang anghel, ayaw ka mo paglingi ka kung sino ang maglingi sa inyo, may matabo sa inyo. Posible nga way naglingi ang asawa. Galing kay ang instruction lang, ayaw ka mo paglingi. It is a design kay nga parehas ni nga gisupak niya ang instruction sa Ginoo. Nga milingi ang iyang asawa, ang lawas niya nakagwa na sa Sodoma kag Gomora, pero ang kasing-kasing niya nabilin pa sa Sodoma kag sa Gomora. Amo ni ang kahimtang pod ni Dimas. Hindi genuine ang pagtuo. We are talking about a genuine love because ang Diyos doon nga pagigugma, amo ni ang gusto nga i-develop sa Dios sa kabuhi naton. Ano man ang maglambot nga sirkumstansya, conflict, problema, still makabarog ka nga kahibalo ka nga ang Dios nun nga pagigugma amo ni ang gipangita sa aton sa Dios. Pakpakan naton. Amo na nga siling padre, kulang taon naton. If we take a view of ourselves from how we feel, amen, amo ni ang aton gyud bantayanan. Ang psychologist naghambal, emotions can kill you. Hindi gyud pag-agda ang imong balatyagon. Ayaw gyud pag-agda. Amen. Kaya ang balatyagon naton, he walks and decides sa mga butang nga nakita lang niya. Amo ni ang aton balatyagon. Bisan sa pangabuhi naton, ayaw gyud paglantawa ang imong balatyagon. Just always depend on God. Parehas sa kang Elimelech. Si Elimelech, nagpuyo sila sa Bethlehem. Ingon pa sa Biblia, sa nag-abot na ang gutom sa Bethlehem, pagkadungog niya nga ang Moab gibless. Ano dayon ang desisyon ni Elimelech? Ingon siya dayon, mamalhin kita. Namalhin sila sa Moab. Ang purpose nila nga namalhin sila, agod nga magpabilin sila nga buhi. Intact kag kumpleto ang ilang pamilya. Sino ang giagad ni Elimelech? Ang Dios o ang iyang balatyagon?
ang balatyagon niya. Pag-abot dito sa gitawag Moab, nakapuyo sila dito. Dangtan pila ka tuig, namatay si Elimelech. Ang pinakasakit pa gayon, namatay ang iya duwa ka anak nga lalaki. Ang purpose nga masurvive ang ila nga gitawag kabuhi, masurvive sila sa pangabuhi. Pero anong nahitabo? Nag-istar sila sa bugana nga lugar. Pero anong nahitabo? Patay sila. Nga, waay diha ang source. Bisa nag-istar ka pa sa bugana nga lugar. Kuha ninyo. Bisan nagpuyo ka pa sa bugana nga lugar. Bisan nagpuyo ka pa sa lugar nga diin bastante. Bisan pakiton ka pa nga nag-income ka pareha sini kadagko. Pero sad to say, still, God is in control sa kabuhi naton. Why ta may mahimo? Bisan nag-istar ka sa bugana nga lugar kung kuhaon ka na sa Ginoo. Kuha ninyo? Why ka may mahimo? Amo na nga kita nga mga tao, ang siguruhon naton ang Dios kay ang Dios amo ni ang source. Ang balatyago naton, shadow ni kagitawag deceiving. Ayaw pag-agad sa imong balatyagon. Agda ang Dios sa imong pag-alagad. Amen. Let's say, imo makita sa aton mga extension mataghapon ingana kung lantaw lang naton as human point of view makasiling ka dili na ko pero tandain ninyo, we walk by faith not by our sight. Amen. Agdon gani nimo ang imo balatyagon hindi ka kalahutay nga kita nga daan gusto naton pagsugo damo dayon. Amo nang nature naton. Gusto naton intact dayon. Waay ka nagsunod sa proseso sa Diyos. You must be follow in the process of God. Nga ang gi-exercise sa aton sa Ginoo ang aton pagtuo. To na amo na hindi gid naton pagkakita naton nga subong sini hindi ta dayon ma-discourage kay nga grabe ning emotions mo. Ma-discourage ka dayon. Maluya ka dayon. No. Natural na sa ministry. Kay nga ang gi-exercise aton sa Ginoo before ang tao kita anay. Kita anay ang developon kay base kun magdamo nga way ta na develop. Kuha ninyo? Amo nang pinakadako nga bantayanan sa kabuhi naton. Amo na nga ako nagko initanan part ni sa pag-process aton sa Ginoo. This is what part ni sa aton pag-alagad. Amo na nga ang Biblia nagambal, if we take a view of ourselves from how we feel, we will be led continually from one emotional roller coaster. Amen? Amo ning aton posible nga mahitabo sa aton. Amo na nga sa pag-alagad naton si diri balikon nakon sa aton mga upod sa simbahan ang ibutang gyud sa imo hunahuna hindi na siya perpekto. Lingay imo tapat. Hindi na siya perpekto. Oh, hindi na siya perpekto. Ibutang gina sa imo hunahuna. Ibutang sa imo hunahuna nga ina siya may kaluyahon kag kasawayan. Ibutang pod sa imo hunahuna nga ikaw pod may kaluyahon ka kag may kasawayan. Kuha ninyo? Karon kung dira ka mag-agad. Musiling lang dayon. Sige simba do amo man lang gihapon. Tawa na mga tao diha. Sinong alkansi ikaw kay giagad nimo imo balatyagon? Huwag ka pa gani kasiguro sa kasing-kasing sina.
Kuha ninyo. So ako never sa pagsulti sina. Kaya nga, ako kinanglan laparo na tunong na huna, nga ang matag usas aton, it is what full of weaknesses, balik ko na ton, and we live in the sphere of limitations. May mga time usahay, nga siguro, pagtagad ni mo sa iya o pagsangpit ni mo sa ngalan, imo makita, why siya ni katawa, kadagway ka niya nakita. Ayaw na lang pagbutangi og malain nga kahulugan. Basi may lawom na nga problema. Nga na. Na mo siya, Brad! Nga dayon gituto ka lang. Ikaw po nga, do ka insulto man sadto ba? Ay pagatagi kahulugan. O, huwag ka pagani kay balo sa rason nga natulala to. Karon ko nalipat na to siya kung din pa doong. Imo makita, labi na kay nag-away sila siya asawa. Oh, nag-away sila siya bana. Oh, imo na lang yun sabton. Amo na nga ako nagto, because ang tanan nga butang, ang balatyagon, hindi gyud maayo agdon. Amen. Mo makita abi, nag-snack siya, nag-agi ka. Siling kaway, ka pangagda ba? Makita. Naglaing ka nun, kaway kagiagda. Gabi, way ginagapangagda. Yana. Yana. Ay na napagbutangin lain mga pulong, matunlan ka unta. Eh mo na lang sabton, kaya basi kung wala nakapamaw, gigutom na. Diba? So that is the word of God says. So, love is decisive, strong, and powerful. Sabi mo lang kung ara ka mo sa pagigugmaay. Ang gugma may gaho mo. Amen? Ang bana nga nagmasakit, ang makapaayo sini, ang gugma sa asawa. Amen? Because love, it's so very powerful. Makakurinti ang gugma mo. Amen? Oh. Amen? Amo na nga, love, it's so very powerful. Nga na. Amo na nga, lantawa dire, ng mga bana kag-asawa, di ba? Ma-experiensyahan nila nga may gakum yun sa gugma. Amo nang gi-state ni Solomon sa Songs of Songs chapter 8 verse 6 to 7. Ingon pa ni Solomon, ako ragayod ang higugmaa. Ako ragayod ang gaksa. Ingon pa niya. Oh, memorize ninyo ni nga mga bana. Ang gugma sama kagamhanan sa kamatayon. Laliman kasi na. O ang kainit sa maong pagbati sama sa lubnganan. Musilaob kini do kalayo o ang kapintas nini muog daw sa bisan unsa. Verse 7, dili kini mapalong bisan unsa kadaghan sa tubig nga ibubo niini. Grabe ang gugma. Amen? Latob lang. Ang babae kag lalaki ko magkaygugma ay bisan unsaon nimo di gyud mo palo. Ingana. Gapanikad na. Di ba? Di gyud mapalo. Grabe kagamanan sa. Tinuod bitaw, abi mo lang inang ang Ginoo maalam yun. Usan ni sa akon yun gitunan upod sa pagpamalandong. Abi mo lang, hindi magunaton masabta ang gugma sa Dios kung hindi muagi sa physical, ingana, as between relationship sa family, as husband and wife. Dira ka na makasabot sa gugma pod sa Ginoo. Ang relationship between parents and children. Dira ka na makasabot. May gahom gyud sa gugma. Kay nga aman, lantawa lang. Sang ulitaw ka pa, kag sang nagminyo ka na lahi na. Lantawa lang, kung minyo ka na, labi na taas-taas ng inyong pag-updanay. Kung ang asawa wala, ang bana do kaluya. Di ba? Do pirmi lang ka kung nang yabag. Na.
Diba? Oo. Yan. Oh, ang asawa po, daw luya siya. Yan. Di siya ganaan mulungag, kay sino pa man kuno mukaon. Di ba? Yan. Di siya mulungag, kay may karinderya masatbang. Yan. That is powerful. Di ba? Kung maglagyo ay na, muna nga di kalikayan, labi na ang asawa wala. Ang bana matuog, magsige naghapa. Kung ang bana po ang wala diya, ang asawa po matulog, magsige naghayang. Pakpakal na ito na Ginoo. Di ba? Grabe kagamhanan sa gugma. Ayan. Dili kini mapalong bisag unsa kadaghan sa tubig nga ibubo niini. Bisag pagbulog sa baha o kung may taong mupalit og gugma pinagi sa salapi, mga yamid lamang ang iyang madawat. Nga you cannot buy love. Dili mapalit ang gugma. Amen. May usa ka gitawag hari. Gusto niya nga ang mapamana sa iyang prinsesa nga anak katong tao nga shadow kagitawag tanda pagtiro sa pana. Dito sa layo may saging nga may puso, ingon ang hari, ang makaigo sa puso amo ni ang ipabana na kon sa akon anak. Ang una nga nagtiro, igo lang gyud nakibyas ang puso. Ikaduha nga nagtiro, dire dapit sa ubos na igo. Ang ikatulo, grabing hilak. Grabing hilak sa ikatulo. Ingon ang hari, nganong nagsigi ka man hilak? Kung na ang puso, ingon siya, kung ina ang puso nga imo gipatiro sa akon, kung amo na ang kasing-kasing sa akon pangasaunon, dili ko kabatas nga akon tirohon. Grabing hilak niya. Nga na. Hangtod ang hari, miluhod kag gibatak siya, ikaw ang mapamana sa akon anak. Yeah. Gipadaogan na lang hilak ba? Oh, may mga lalaki nga mong ulataw, kundi sugton mo hilak na lang. Oh. Yan na. Hilakan. Pakpakan na to ng Ginoo. So, love, it's so very powerful. Amen. Kadayon, ang Biblia mismo nagsulti nga wala ay tubig nga makapalong niini bisan bulog pa sa baha. Di gyud kapunggan because love, it's so very powerful. Lantawa lang ang gihimo sa aton sa Ginoo. May nakapugong ba sa iya? Wala. Walay nakapugong sa Dios. Daghan ang gihimo nga attempt sa panulay nga mapunggan si Kristo Jesus, pero wala gyud napunggan kay nga dako ang pagigugma sa aton sa Dios. Amo nang gihambal sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only one begotten Son. Amen. Shadow kadako sang gugma sa Dios sa kabuhi nato. Magabarog tatanan di atubangan sa Ginoo. Hallelujah. Let us continue sa sining nga pagtuon. Yes. Sabi nyo lang, ang Diyos naton, gusto niya nga ang aton kabuhi. Magkabuhi ta sa genuine nga pagigugma. Inang tinuod yun nga gugma. According pa sa Apokripa, kag sa ratings ni Solomon, one time, may usa ka gitawag tao nga buot musulay sa kaalam ni Solomon. Nagdala siya og duwa ka buwak nga tanom. Pareha gyud ang porma, pareha tanan ang kulor, halos tanan pareha gyud. Pero ang usa dire artificial, ang usa is real. Giingnan niya, kung maalam ka
pilia dire kun diin dire ang tinuod nga tanong. Layo si Solomon, kagipalantaw lang sa iya. Ayan. Niduol si Solomon, kagikuha niya ang buwak nga tinuod. Ingo siya, mauning tinuod nga buwak. Nasyak ang tao nga gusto magbitik sa iya. Kag miingon, paano man nimo nailhan ang tinuod nga buwak? Ingon si Solomon, tungod kay may nakita ko nga buyog. Oh. Ang buyog dili mo tugdon sa plastic. Lantawan ni may buyog ba diri? Wala. Oh. Ang buyog mutugdon gyud sa tinuod. Meaning, amo ni sa kabuhi naton. Ang genuine, amo lang ang makadawat sa panalangin. Amen? Kag amo ning gisgutan naton. Ang genuine naton nga paghigugma sa Ginoo. Ang arrangement naton. Yes, we are full of weaknesses and we are living in the sphere of limitations. Pero malipay ang Dios kung gihigugma naton siya genuinely. Ano man ang problema, sirkumstansya nga nakapalibot sa aton, ang importante, ang gugma naton sa iya mas labaw sa tanan. Aton awitan ng Ginoo. Ginoo, nagapasalamat kami sa imo. Amon ikaw, Ginoo Dios, simbahon sa mga pulong nga amon nabatian. Really, O Dios, nga ikaw nagapalambot sa sini nga mga mensahe. Hallelujah. Madamo nga salamat, Ginoo.